So guys, maraming nalilito sa Facebook ko kasi yung pinapost ko daw is TPC, pero nagmamahidi daw ako ng mga product sold out. Kasi ganito yun guys, yung posting ko sa TPC is nakapokus po doon talaga, doon sa Facebook. Kibali yung Facebook ko guys is pinopost ko siya sa TPC Eluding Business. Pero nagpe-flex po ako doon sa My Day ko. Minsan talaga doon sa Facebook nagpo-post din ako ng flex sa aking mga items o mga RTW product. Minsan, kadalasan o sa My Day ko. So, ganito kasi yon. Meron akong business din na RTW. So, meron akong mga team dyan. Meron akong mga resellers dyan nationwide. At hindi ko siya pinopost yung mga product ko sa Facebook kasi meron po akong group chat. So, doon po ako sa group chat nagfo-focus kapag RTW. Mga gamit sa bahay. Basta, pag sinabing RTW guys, lahat na yon. Damit, mga gamit sa bahay, gamit ng tao, basta lahat na po yun guys. So, doon sa group chat ko guys, sa GC ko, doon talaga ako nagpo-post ng mga items ko kasi nga meron naman po akong mga team o resellers nationwide. So, doon ko siya pinopost, hindi po talaga sa Facebook kasi nga po, once na mag-post ka ng product may kasamang link, isa lang po ang nasa isip ng mga tao. Baka nga baka daw ma-hack yung kanilang Facebook account or ibang account, either GCash or bank account. Kasi aware na po ang mga tao ngayon guys na link po, pag hindi po nila masyadong kilala yung tao na pasahan nila ng link, yun po talaga ang una nilang maiisip. Kaya ako, yung Facebook ko, nakapokus po talaga kay TPC. Bakit ako nakagkaroon ng close deal? Okay? Hindi po ako paiba-iba para yung prospect ko or client ko hindi po malito. Pag i-stock nila yung account ko, ano ba yan? Sabi na, ano ba yan? Nag-aalok sa akin ng TPC pero ang account niya puro ganito, puro Shopee, puro Lazada, puro mga link, puro ganito gayan. O di ba? Yun ang isipin ng mga tao. So yung sa akin, yung Facebook ko, kay TPC lang po talaga. Motivations, TPC, at nagmamahidi ako ng mga sold out items sa mga RTW ko. Minsan hindi ko na pinapost yung mga sold items ko sa mga RTW eh. O may income din ako doon. Bawat team ko na may order, may income din ako doon. So, kung suggest ko lang, no, kung meron kang ganon, so gumawa ka ng ibang account, Facebook account, so doon mo i-post yung iyong product. At sa kabilang account mo naman, doon mo din i-post si TPC. So, magkahiwalay sila guys. Ihiwalay mo sila. Huwag mo ipagsama-sama. So, yun po ang nakita kong solusyon. No? Ihiwalay mo siya. Since pwede naman tayo makagawa ngayon ng anytime na bagong account, so gumawa ka na lang ng bagong account mo para doon sa mga product mo. At yung Facebook mo naman, which is yun na ang pinaka-known or alam ng mga tao, kung marami kang followers doon, so yun ang gawin mong TPC para hindi po malito yung mga tao kapag mag-i-stock sila sa Facebook mo. Okay, so magtataka ka kung bakit matagal ka na sa TPC, wala ka na close deal, kasi nga po, wala ka naman pinopost. Ang iba dyan, nagaantay lang na sila ang mismo ang sabihan na mag-join. Hindi po ganon. Dapat ikaw mismo, kung meron kang negosyong ganitong TPC, ikaw mismo mapursige sa sarili mo. Wag yung ikaw ang lalapitan, kundi ikaw ang lalapit. Kasi ikaw na ngailangan. Okay? So, yun po guys. Sa mga nalilito po dyan, wag po kayong malito. Kasi nagdinegosyo po ako guys. Hiwalay po yun. At doon sa mga nagtanong kung bakit hindi ko piniplex yung mister ko, sinagot ko na, ginawan ko na siya ng reels. At piniplex ko na siya. Sunod po yung araw na yun. Kailan ba yun? Sunday po yata yun. Sunod yung post ko sa mister ko na ginawan ko siya ng reels kasi may nagtatanong bakit daw hindi ako nagpo-flex ng picture ng mister ko. So, ginawa ko na. Lumaya siya doon sa reels. Ginawan ko siyang mimis. Okay guys, no? So, yan lamang po. Good morning po pala. Ngayon ay
Merkules, tama ba? So, August 7, Merkulis. So, ito naman tayo, start a new day. So, pray tayo always guys ha. Salamat po guys, bye!